Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Leandro Libeste, isang Gen Z congressman katulad ni Congressman Kiko Barsaga. Nakakatuwa po at may mga bagitong kongresista tayo na nagsasalita laban sa korupsyon, lalo na sa DPWH. Ito, matinding hamon ng bagitong kongresista sa DPWH Secretary. Libeste to Dizon, tanggalin natin ang 150 billion posibleng kickback sa 2026 budget ng DPWH. Laki nun. So ito, with facts itong post niya nito sa isang open letter. Hinamon niya ang DPWH Secretary Dizon na patunayan niya na may pagbabago sa DPWH, matanggal itong 150 billion. Sabi niya, nananawagan si Batangas 1st District Representative Libeste kay DPWH Secretary Vince Dizon na ibaba ng 25% ang presyo ng mga proyekto upang maiwasan ang kickbacks at maging ganap na transparent hinggil sa 2026 DPWH budget bago ito pagbotohan ng Kongreso sa Biyernes, October 10. Ngayon, sa isang open letter, sinabi ni Libeste na ang budget ang pinagmumulan ng korupsyon sa DPWH dahil ang kataasan na presyo ng mga proyekto ay nagbibigay daan ng 20 to 30% kickbacks at ang mga presyong ito ay DPWH mismo ang nagtatakda. Sobra kayo ang presyo ng mga materials sa mga projects na pinopropose ng DPWH. Ang pagbaba ng presyo ay magbabawas ng pagkakataon para sa kickbacks. Ang hindi pagbaba ng presyo ay parang pag-aproba ng kickbacks. Agree. Ito, ang ganda ng ginawa niya. Ang pagbawas ng 25% ay magpapababa sa kabuuang halaga ng mga proyekteng nagkakalaga ng 600 billion tungo sa 450 billion. Sa ngayon, 600 billion ang proyekto ng DPWH dahil sa overprice na materials. Pag ipababa, maging 450 billion na lang. Tanggalin natin ang 150 billion posibleng kickback sa 2026 budget ng DPWH. Gamitin natin ang matitipid para punduhan ang 60,000 silid-aralan sa buong bansa at ipakita na may tunay na pagbabagong nagaganap sa DPWH. Ang galing! Dapat ganito lahat ang mga kongresista mag-isip. Bakit yung mga iba dyan, ang tagal na, walang ganitong mga proposal? Okay, ito. Ang gandang ginawa niya. Nag-research siya. Sa mga nakaraang linggo, nagsagawa ni si Libeste ng pag-audit sa mga overpriced na proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, kabilang ang Cat's Eye na nagkakahalaga ng mahigit 24,000 kada unit. Ano ba itong Cat's Eye? Yun ba yung inilalagay sa gitna ng kalsada? Malit lang. Para sa gabi, mayroong ilaw sa gitna. 24,000 kada units. Okay. Solar street lights na umabot sa higit 233,000 kada unit. Grabe naman Slope protection na mahigit 45,000 kada metro kwadrado. Ay sus, nakakabi. At sa panukalang 2026 budget para sa kanyang distrito, asphalt overlay na nagkakahalaga ng mahigit 101.5 million kada kilometro. At diversion road na nagkakahalaga ng higit 186.1 million kada kilometro. Batay sa datos na nakuha ng opisina ni Libeste, ang mga proyektong ito ay may presyo na hindi bababa sa doble
at sa ilang kaso ay maraming ulit na mas mataas kaysa presyong pang merkado. Ganito na rin na naisiwalat na rin ito ni Mayor Magalong. Halos parehas sila ng resulta sa kanilang research. Dito nagkakaroon ng kickback sa budget pa lang dahil sa overpriced na materials, dali na ang taong bayan. Hiniling din ni Libiste sa DPWH na isa publiko ang mga sumusunod na impormasyong ipinangakong ibibigay noong budget hearing noong September 17. Okay, ito yung mga pangako. Ang budget ng bawat congressional district sa 2026 net, pati na rin ang 75 billion para sa convergence at asset preservation project na idinagdag sa panahon ni Secretary Dizon. Ang pagkukwenta ng allocable budget para sa bawat kongresista at ang mga proyektong non-allocable sa bawat distrito na iminungkahi ng ibang proponent. At ang mga proponent ng bawat proyektong nakasad sa isinumiting budget ng DPWH. Ayon pa kay Libiste, sa ating budget hearing, sinabi ng DPWH na hindi sila pamilyar sa mga insertion na nagaganap sa NEP. Ngunit, may mga dating opisyal ng DPWH na umamin na may mga proyektong ini-insert sa NEP. At may mga binayaran pa para lamang makapasok ang proyekto sa NEP. At mayroon pang tinatawag na leadership fund. Lantad na lihim na ngayon laganap sa NEP ating mga proyektong isinusulong sa mga politiko at mga kontraktor sponsored project. So, salamat sa mga ganitong ginagawa ng mga Gen Z congressman. Sana dadami pa ang katulad nila. Iba-iba ang pamamaraan, ano? Itong si Congressman Libeste, seryoso ang kanyang approach. Research, gano'n. Si Congressman Kiko naman may konting weird, patawa, kailang palaban. Maganda yung team up nila. To me, it helps para matauhan ang mga nangungurakot dyan. Alam nila, binabantayan sila ng mga batang kongresista na tayo namang mga tao sumusuporta katulad ni Libeste at Barsaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa among area, sa among tanom nga kape. So mag-abuno karon mo na ni ang itsura sa among kape nga tulo na kabulan. So among giabunuhan. So naanay mga sanga oh. So tambok yun ang among kape. Gawas nga hinlo, ginabunuhan pag yun og among gina-esprehan. Tagas na gid ang among kape. Naanay mga sanga-sanga. Og karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha namo nga tanom nga kape. So maayo gihapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha namo nga tanom nga kape. Naanay mga sanga oh. Ug karon human sa pag-abono mag-spray na pod mi sa among kape.
Ayo sa Ginoo sa nagasuporta sa kape. Maayo